Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, sa Dries TV samahan niya si Kimi para walang duda naman sa mga bashers na mahilig gumawa o mag-create ng issue related to this. So if di kasama si Pau, samahan niya si Kim for formality sake para di naman maiba siyang Kim Pao. God bless Kim Pao and all their legit fans, Logger Senior and Aki. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Yes, tama po kayo dyan. Sobrang advanced na ngayon ang mga bashers. Makita lang po nila na hindi kasama ni Chinita Princess Paolo Avellino. Tsak, may issue na naman po sila na kesyo nagkatampuhan, na may problema si Kim and Paolo Avellino kaya hindi sila magkasama sa Cebu at kung ano-ano pa mga kakimpaw. Pero ito lang ha, uunahan ko na po kayo. Si Kim Chiu po kasi saglit lang po dyan sa Cebu. Pagka open po ng branch ng House of Little Bunny, uwi na din po yan agad dito sa Manila. Super saglit lang po yan mga kakimpo kasi syempre may mga commitment din po si Kim dito sa Manila. Kaya kahit anong lumabas po na paninira kay Paolo at Kim sa oras na pumunta po si Chinita Princess sa Cebu, tedma na lang po natin mga kakimpaw, and syempre mag-focus tayo sa positive vibes and happenings ni Kim and Paolo kasi gustuhin man natin kasama si Paolo Avellino ni Chinita Princess sa Cebu dahil nga po may bantayang buhay ni Kim Chiu, hindi rin po pwede kasi si Paolo po may commitment din yan siya, di ba? Hindi naman na laging dapat nakatikit kay Kim Chiu, mga kakimpaw, kasi ang tunay na nagmamahal kahit hindi po yan laging magkasama, stay connected pa rin yan sa isa't isa. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. God bless po at mag-iingat kayo palagi. At ang next comment naman mula po kay Lotan Home Hunter. Sabi niya dito mga kakimpaw, Miss Dries dapat kasama si Pau dyan. Alam naman ni Pau na may sumusunod kay Kimi. Total may house naman sila doon. Ipaubaya lang ba ni Paolo si Kim sa iba? Kailangan siya talaga ang katabi hanggang sa pagtulog para kampante lang kami. At alam namin na magkasama sila palagi ni Paolo. Dapat mabahala si Paolo dyan sa taong sinusundan si Kim. Yung binibining millionaire na tao. Kaya nga Kimi is always beside you all the time. Kim Pao forever, God bless you both. Take care always. So maraming salamat sa komento, Lotan Home Hunter. Actually, hindi naman lagi dapat ikasama si Paolo Avellino ni Chinita Princess kasi kung safety lang ang pag-uusapan, mas mahigpit ang mga bodyguard ni Chinita Princess, lalo na si Kuya Alan na talaga namang walang nakakalapit kay Kim Chiu pag present si Kuya Alan. Siguro order po yon ni Paolo Avellino, lalo na pag may mga events si Kim Chiu, mga kakimpaw, di ba? Kita natin kung gaano kahigpit si Kuya Alan sa mga fans na lumalapit kay Kim Chiu. So doon pa lang mga kakimpaw, nasisigurado tayo na safe talaga at walang makakalapit kay Kim. Kaya wag na po kayong mabahala dyan. Stay put lang dahil lagi naman nating pinagpe-pray si Kim. Ganon din si Paolo Avellino. Basta sama-sama mga kakimpaw, malakas ang chance na lagi tayong dinggin ng nasa itaas. So maraming salamat sa mga komento po ninyo. God bless and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa good news para kay Kim and Paolo Avellino and syempre sa mga sumusuporta na din po sa kanila. Sabi kasi dito sa isang article, the film release
coincides with Prime Video's worldwide premiere of Dreamscape Entertainment ABS-CBN Studios psychological thriller The Alibi, starring couple of the moment Kim Chu and Paolo Avellino. The series explores the razor-thin line between truth and deception, blurring the lines between love, betrayal, and survival, set against the backdrop of power, privilege, and hidden sins. ABS-CBN says the series was the top show in the Philippines during its premiere on November 7. So nabasa nyo yan mga kakimpaw, simula po ng umere itong The Alibi sa Prime Video PH. Ito po talaga yung most watch dito sa ating bansa at lagi pong kasali sa top 10 sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Kaya naman congratulations Kim and Paolo Avellino, deserve ninyo ang mga award na makukuha ninyo para dito sa The Alibi. Samantalang next topic naman tayo mga kakimpaw. Pag-usapan natin itong nabasa ko po sa X. So meron daw mga fans na nagnanais na wag na lang daw umattend si Kim dito po sa pagtanggap ng award para po sa loyalty. I'm not sure kung fans ba yung nag-i-aim nun mga kakimpaw ha. Baka kasi mamaya mga bashers lang yan. Tapos gustong siraan po yung mga Kimpaw fans. Sabi kasi dito sa post mga kakimpaw, babasahin ko po sa inyo. Mula ito sa post ni Jelly07. Sabi dito, bakit nga or bakit may mga nababasa ako na some are wishing na sana di umattend si Kim sa Sunday to accept the loyalty award. Okay lang kayo, it's only decent and right for her to attend and receive that award at her convenience. Her loyalty to Star Magic, most especially to ABS-CBN, needs to be celebrated and recognized properly. Hindi naging madali ang journey niya. ABS-CBN lost their franchise, probably told every artist that they might not be able to sustain or pay their talent fees, and yet she stayed and worked as hard as she can to help the network. She's one of the artists who remain loyal and devoted. If those remarks are because of Gerald receiving the same award as her, maging matured kayo mga te. Sabay nagsimula yung natural na sabay awardan. Panatag naman kayo kay Paolo, bakit kailangang pinag-a-adjust nyo lagi si Kim para sa kilig nyo? Grabe naman yun mga kakimpaw. Parang wala namang fans na nagsasabi na kailangan hindi umattend si Kim Chu ng pag-receive ng loyalty award na yan, di ba? Baka mga bashers yun. Tapos gusto lang pasamain po ang imahe ng mga Kimpaw fans. Katunayan yan, gustong-gusto namin na umattend si Chinita Princess kasi syempre, loyalty award yon mga kakimpaw. Ibig sabihin, pinapahalagahan po ng ABS-CBN yung loyalty ni Chinita Princess sa kanilang network. Kaya kung sino man yung nagsabi nun, baka bashers yun, hindi yun mga Kimpaw fans. So anong say nyo dito mga kakimpaw? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.